tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Oh, bakit gayon ka lang? Magkasama na naman kayo ni Lala, no? Ay, nako, ang tigas talaga ng ulo mo. Ay, binata ho ako. May nubi na ako. Dapat pa ba ako magpaliwanag sa inyo? Oo, dahil hindi kayo bagay ni Lala. At ayoko sa babaeng malandi. Inay, ano bang pinagsasabi ninyo? Anong pinagsasabi ko? Oh, ayan! Ayan ang mga larawan na nagpapatunay na pinagtataksilan ka ni Lala. Oh, tingnan mo! Oh, hindi ba si Lala yan? Nakakandong sa lalaki habang nakikipaghalikan? Peh! Hindi totoo ito, Nay. Hindi totoo. Ano ka ba? Para kang nauubusan ng babae. Maliwanag na si Lala yan. Oh, ang mabuti pa, ha? Hiwalayan mo yon. Mabuti lang sana kung iisang larawan yan. 5 larawan at pare-parehong mukha niya ang nandyan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin kamukha lamang niya ang babae sa larawang yan. Dahil siya yan, kasama ng iba't ibang lalaki. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Paano mo nagawa sa akin ito, Lala? Akala ko ba mahal mo ako? Napaniwala mo kung mahal mo ako. Eh, kahit alam kong wala akong pagmamahal sa'yo. Eh, napag-aralan kong mahalin ka sa pag-aakala kong matututunan kitang mahalin. At kamuntik pa nga kitang matutunang mahalin. Mabuti na lamang hanggat maaga pa'y nalaman ko kung anong klase kang babae. Nagkamali ako ng pagkakakilala ko sa'yo, Lala. Nagkamali ako. Bakit wala pa si Raul? Akala ko ba dadalawin niya ako? Bakit hanggang ngayon di pa siya pumupunta dito sa bahay? Anak, huwag kang mainip. May trabaho yung tao. Pero kung hindi ka makapaghintay, di iba na lang. Total, marami naman dyan na masigit pa kay Raul. Gusto ko si Raul. Dahil bukod sa may magandang trabaho, may pagkakataon pa ako makapunta sa ibang bansa. Kaya please, gawin niyo ang nararapat para kaming dalawang magkatuluyan. Ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko. Kaya lang, masyado kang mainipin. Gusto ko lang kasi na makasiguro na mapapa sa akin ang Raul na yun. Mapapa sa iyo siya, anak. Dahil hindi lamang ako ang kumikilos, kundi maging ang kanyang ina. Kaya ipanatag mo ang iyong kalooban. Hindi na ako makapokus sa trabaho ko ngayon. Mabuti na lamang tulad dito ng boss ko. Dahil kung hindi, mapapansin niyang lagi akong nagkakamali sa mga ginagawa ko. Ay, ano ang pong gagawin ko? Siguradong magtataka na si Lala
kung hindi naman ako dadalaw sa kanilang bahay ngayong gabi. Hindi ko na siya pinuntahan kagabi. At kung hindi na naman ako dadalaw doon, magtataka na yun. At malamang pupunta yun sa bahay. Mapapahiya lamang siya kay inay. Kahit paano mabibigyan ng halaga ko ang pagkakaibigan naming dalawa. Ano kayang gagawin ko? Ipapamukha ko kaya sa kanya yung kanyang pagtataksil sa nakita ko. Nagriring ang cellphone ko pero hindi namin Pinas ito kundi sa ibang bansa. Kaya sasagutin ko. Hello? Pare, si Boyd ito. Oh, pare, ikaw pala. Ano, kumusta ka na dyan? Narito na ako pare sa ibang bansa. At kaya kita tinawagan para malaman mo ang numero ko dito sa ibang bansa. Ano man ang mangyayari kay Lala, pagbigay alam mo lang sa akin. At kahit pa ang pag-iisang dibdib ninyo, ay paalam mo rin sa akin para kahit pa paano, alam ko nang gagawin ko. Alam mo pare, sa palagay ko, hindi na ako yung dapat mong tawagan eh. Anong ibig mong sabihin pare? Binibigyan na kita ng laya para muling suyuin si Lala. Ha? Ito na sigurong mabuti kong gawin. Magpapaalam ako sa kanya na babalik na ako ng Amerika. Bukod sa hindi ko siya direktang masasaktan, unti-unti niya akong malilimutan. Hindi na naghihintay lamang sa kanya si Boyet na alam kong totoo ang pag-ibig sa kanya. Hello, sweetheart. Oh, Ah, kanina ka pa ba? kakarating ko lang. Oh, halika muna doon sa balkonahe kasi mainit dito eh. Teka, kumain ka na ba ng hapunan? Alam ko, hindi ka na naman kumain sa inyo dahil dumiretso ka na naman dito, no? Halika, sasabayan kita. Nagugutom na rin ako eh kasi kunti lang ang nakain ko kanina. Huwag na. Huwag ka nang magkamala kasi hindi naman ako magtatagal eh. Ha? Bakit naman? Babalik na ako sa Amerika. Anong sabi mo? Pupunta ka na ng Amerika? Oh, Oh, bakit? Iiwanan mo na ako? hindi naman sa ganoon. Siyempre, iniisip ko rin na magiging kinabukasan nating dalawa. Kinabukasan nating dalawa. Maganda naman ang trabaho mo. At trabaho ko dito sa Pilipinas. Mabubuhay naman tayo ng naaayon sa pangarap natin. Bakit ka pa kailangan bumalik sa Amerika? Oh, pero mas maraming opportunity kasi mas malaki yung sahod doon. Sayang naman kung palalampasin ko. Ayaw mo ba nun? Magkapagpapatayo tayo ng bahay natin kaagad? Paano kung makakalimutan mo ko, no? Hindi Ikaw naman. Sige na, pumayag ka na. Para din ito sa ating dalawa at sa magiging mga anak natin. Sige na nga. Pero, pangako mo ha, regular tayong magtatawagan. Oo, pangako. Kawawa naman si Lala. Walang kamalay-malay sa gagawin kong pag-iwan sa kanya. Pero mas mabuti nitong ganito. Nasira man ang pag-iibigan namin. Maililigtas naman ang aming pagkakaibigan.
bang pinagmumukmuk mo dyan, ha? Bakit hindi mo puntahan si Margo? Matagal ka na niyang hinihintay na dumalaw sa kanila. Ano ba naman kayo, Nay? Lagi na lamang kayong nangingialam eh. Hoy, Raul, oo nga't nakikialam ako. Pero hindi para sa akin ang ginagawa ko. Para sa'yo to. Nay, malahin ako. Hayaan nyo naman ako na magdesisyon sa sarili ko. Hayaan kitang magdesisyon? O, tingnan mo nga nang hinayaan kitang magdesisyon. Anong nangyari? Hindi ba tama lamang ang paghimasok ko noon na huwag mong ligawan si Lala? Anong ginawa mo? Ipinagpilitan mo pa rin ang gusto mo. Nakipagrelasyon ka pa rin sa kanya. O, tingnan mo anong resulta. Pinagtaksilan ka na pala ng babaeng yon. Hindi ko to ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko to para sa'yo. Dahil anak kita. At gusto ko na malagay ka sa tamang landas. Magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Kasama ng babaeng tunay na magmamahal sa'yo. Tulad ni Margo. Ano bang nakita niyo sa Margo na yun, Nay? Hindi naman siya maganda eh. Hindi nga siya maganda. Pero, mapera naman. Mapera. May pera naman tayo ah. Ang ibig kong sabihin, negosyante si Margo. Kaya nasisiguro ko, marunong siyang humawak ng pera. Hindi tulad ng ibang babae dyan na wala ng ibang ginagawa, kundi walda silang pera ng lalaki. Ay, nako, tumatanda ka na. Kaya kailangan mo nang makahanap ng mapapangasawa mo. Pero yung matinong babae, tulad ni Margo, para masiguro mo ang magandang kinabukasan mo. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Ano? O, kumusta na ang anak mo? Nakipagkalas na ba siya doon sa sinasabi mong nobya niya? Oo, nagtagumpay tayo sa plano nating pagsira ng imahe ni Lala kay Raul. Kaya nga ako masaya dahil kahit papaano nawala na sa buhay niya si Lala. Ang tanging gagawin natin ay kumbinsihin si Raul para ligawan niya si Marco. Ay, hindi naman dihado ang anak mo sa anak ko. Dahil mo sa maganda siya, negosyante pa. Yun nga ang gusto ko sa anak mo dahil negosyante siya. Teka, matanong ko lang. Ano bang meron ang negosyante na siyang nagustuhan mo sa anak ko? Siyempre, negosyante siya, kaya nasisiguro ko na marunong siyang humawak ng pera. Ayoko nga sa babae na wawaldas lamang ng perang pinagpaguran ng anak ko. Yun ang ayaw na ayaw ko. Kaya si Margo ang bagay kay Raul. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Galing pala si Raul dito kanina. Kumusta naman ang naging pag-uusap ninyo? Naligaw na ba? Torpe naman yata ang Raul na yun. Hindi nagsasalita Pagpasensyahan mo na. Ang importante ay dinalaw ka niya dito sa bahay. Palatandaan na interesado na rin siya sa iyo. Abay, dapat lang. Medyo marami na rin ang oras at pera ang naipuhunan ko sa Raul na yun, no? Ay, teka. Magkano ba ang renta mo sa bahay dito? 10,000 pesos. Ano? 10,000 pesos? Hindi ba ang sabi mo mahigit lang 1 linggo tayo dito? Oo. 10 days lang tayo dito. Kaya kailangan na makuha natin ang mag-inang yon sa loob ng 10 araw bago tayo mabuko. Ay, bakit naman tayo mabubuko? Wala na bang ibang nakakaalam? Sa pampanggap mo, kundi tayong dalawa lang. Maliban lang
kung ipinagtapat mo kay Raul. At bakit ko naman ipagtatapat ano? Ako ngang may idea na magpapanggap akong isang mayaman para makasilo ako ng mayaman tulad ni Raul. Tamang-tama sa akin ang damit na to ah. Fit na fit sa katawan ko at mukhang bago. Ito na lamang ang kukunin ko. Sa susunod na lamang ang iba para kahit papaano may maipupuhunan ako sa paninda kong talaga. Kailangan mapasa akin na si Raul para mahango na ako sa hirap ng buhay. Ang hirap ay magtinda ng talaba. Bakit hindi ko yun naisip? Tama! Bakit hindi ko yun gagawin habang hindi pa nauubos ang 10 araw na pananatili namin ni Inay sa nirerentahan kong bahay? Tatawagan ko siya ngayon din! Ha? Pinapapunta ko ng Tita LV mo sa bahay nila? Oo, Inay! Bakit daw? Maiwan ko! Bakit hindi siyang tanungin nyo? Siya itong may kailangan sa inyo eh. Eh bakit sa iyo tumawag at hindi sa akin? Alam naman yung cellphone number ko ah. Hindi ko nga alam. Ang mabuti pa, puntahan nyo na lang sa bahay nila. Tanong kayo ng tanong sa akin. Namalay ko kung anong kailangan niya sa'yo. Sige na, umalis na kayo. Eh ano nga kayang sasabihin sa akin ng tita mo na yon? Bakit sa iyo siya tumawag at hindi sa akin? Baka paligo daga at nang makapagbihis na. Siya nga pala, Inay. Magdala kayo ng unan at kumutin nyo ha. Dahil tiyak, lalamukin kayo doon. Aha, anong ibig mong sabihin? Doon daw kayo matutulog ngayong gabi. Oo. Talagang magdadala ako ng kumot dahil malabok doon. Sa gagawin ko, ewan ko lang kung makakawala ka pa sa akin, Rahul. Magmumumog ako ng alak para mangamoy alak ang bunganga ko at magtatagumpay ako sa naisipan kong palabas. O anak, hindi pa ba tumatawag sa iyo si Margo? Si Marga. Bakit tatawagan ako? Aba, hindi ko alam. Hindi naman sinabi sa akin kung anong sasabihin sa iyo. Bakit to? Nag-usap na ho ba kayo ni Margo? Oo, kanina. Hindi ka yata matawagan, kaya ako ang tinawagan sa cellphone ko. Oh, baka siya na yan, anak. Sagutin mo na. Nasisiguro kung si Margo yan tumatawag. Sige na. Bakit naman yung tatawagan? Sagot na nga. Hello? Ano? Nahihilo ka? Bakit? Sige. Pupuntahan kita dyan sa inyo ngayon din. Pupunta ako dyan. Oh, Margo, ano bang nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? At bakit ka nahihilo? Sinubukan ko lang uminom ng alak para mawalang kalungkutan ko. Pero nahilo ako kagad eh.
natakot ako sa pwedeng mangyari sa akin, kaya tinawagan kita. Teka. Mag-isa ka lang ba dito? Asan yung inay mo? Wala may emergency siyang pinuntahan. Halika, pumasok. Margo! Margo! Ano mangyayari sa'yo? Ha? Margo! Nag-isa ka lang. Magmula nang tayo'y dinanag. Magtagumpay nga kaya si Margo sa kanyang maitim na balak. Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdan, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.